Saan nyo galing yan, mga kamarites? Not for kasi magre-react talaga ako kapag hindi totoo. May issue. Ano? Nako, kaya mo lang sila dyan. It's getting into us. You're getting into our nerves. Sarap! Marites babies! We're live and kicking and kicking! Bago ang chikan, batiin ko muna kayo ng good morning, good afternoon, good evening, good morning! Heto po ang inyong Dean, Junardo! Meganon! Ako naman ang inyong Mega Marites, Mr. Fu! At syempre, ang inyong PhD, Rose Garcia. And welcome to Marites University! Ang taas! Lundagan mo, baby! Ayan na naman kayo. Ayan naman yung landagan mo, baby. Oo, pero bago ang lahat, syempre, nagpapasalamat po tayo sa ating mga kamarites na patuloy na tumatangkilik sa aming channel. Thank you very much po. Kaya naman, kung hindi ka pa nakasubscribe, aba, at isa pang aba, anong hinihintay? Hit that subscribe button at notification bell para sa walang hintong chikahan. Please, mag-subscribe na at pakishare po itong ating live. Ayan. Go, Marites, babies! Pa-babies? Dahil nga, bago tayo magsimula, pasalamatan natin mga buena manong. Agad-agad? Agad-agad. Kasi daw, kaya babatiin agad, kasi naka-standby pa lang, namimigay na sila ng kulay. Grabe kayo mga kamarites. Kaya love na love namin kayo dito sa Marites University. Yan. Si Apple Damiana, regular viewer talaga natin. Hello, Apple. Nagpa-kulay siya. $9.99 lang naman. Kasi nga, di ba? Kasi nga, ang sabi niya, na-miss ko po yung live last week. Kaya team replay po muna. Ito yung school na pang pag-good vibes at nakapanghihinayang umabsent. Marites with a heart. From San Diego, California. May puso ba talaga tayo? Oo naman. Oo naman. Ito muna pasalamatin natin si Rotsky Petsol na member natin. Yes, hello Roxy. Canadian dollar ba to? Ay, pounds o euro? Euro. $5.99. Grabe siya. Hello Roxy na ating legit Na member. Subscriber. At syempre ito, si Ma'am Shi, ang ating Dean's Lister. Yes. Syempre, present ngayong gabi. Always present. Hello Ma'am Shi. Hello, Ma'am Shi. Bongga. Ang dami ng message. Nako, sorry Rose, hindi ko na naman na maliit pa rin yung font. Yung sa amin ni June, maliit yung font. Maliit kasi na okay na yung salamin ko kasi ewan ko. Ayaw ko nga. Baka local yung So salamin. anong gagawin ko sa inyong dalawa? Kaya dapat pala malakihan na. Oo. Yes. Pero nababasa ko naman, pero medyo gano'n. Gumagano. Nagsisisi na kami. Ano? Parang ako lang din niya kaya nagtatanggal Hindi, ako. pero sa iyo ang laki ng font. Pero hindi ko pa rin siya mabasang mabuti. talaga. Anyway. Simulan na natin mga Marites ang chikan. Nang yung nitan mga chikan. Ito na po ating isang linggong chismis. Mula lang po sa inyong team. Na mahal yung team. Okay. Ito. Simulan na natin sa hairstyle ni Sarah G sa Billboard Awards. Kapareho raw ng emo look ni Chris Bernal. Starstruck na nag-viral ni Sir Puno ba? Alam mo, una-una, ibinalita naman natin kung gaano tayo ka-proud Yes, kay of Sarah course. Geronimo na maging Global Force Awardee Naman. ng Billboard Women in Music Awards nung nakaraang linggo, 'di ba? Na nakita naman natin, tinanggap niya, binigyan niyang pugay si Mami Divine, etc. etc. Pero syempre, alam mo naman ng mga netizens, may lagi napapansin. Ang napansin nila yung buhok ni Sarah G. At lumabas yung mga meme kung saan inirelate doon sa nag-viral na video dati ni Chris Bernal nung sa Starstruck pa siya. So doon, tinatanong ng mga netizens, eto ba ang inspiration ni Sarah G sa kanyang look? Pero ako in fairness, may mga kuha sa Billboard Women in Music Awards na medyo flattering naman yung itsura ng buhok. Pero may kuha din na medyo
hindi mo, ako honestly, hindi ko bet. Diba yung ganyan. Hindi ko masyadong bet. Kaya nga siguro na i-compare din to kay na iniyakan ni Chris Bernal. Diba? Yan ba yung kwento niyan? Iniyakan niya talaga yung buhok niya? Kasi parang diba sa Starstruck may Hindi ko na mga matanda. may mga challenge. So halimbawa dadalhin sila sa stylist. Tapos anong bagay na buhok sa artistang ito? So, sabi, maiksing buhok. So, ginanyang ganyan. Kaya nga sabi nila na ino-okray nila yung stylist. Huwag nyo na okrayin kasi nabigyan na ng justice ni Sarah G. Ni Sarah. Yung buhok. Pero, hindi po yung stylist ni Chris Bernal, yung stylist ni Sarah G. Dahil si Raymond, ito, yung gumawa nitong hair. Hindi, siguro, ako naman, si Sarah G kasi, di ba, sabi nga natin, di ba, pa nagpo-perform siya para sa sinasaniban. Talaga nag-iiba yung kanyang personalidad, di ba? Kasi pag nagpo-perform siya. Ganon din siguro sa styling dahil sa, alam mo na, upgrade tsaka medyo fashionable. Nire-reinvent niya din. Actually, yun ang gusto ko kay Sarah eh. Hindi siya nag-stop na i-reinvent yung sarili niya. Yung style niya, di ba? So, gano'n talaga. Gano'n talaga. Siguro hindi lang natin masyado, or hindi tayo sanay. Kasi nakita natin lagi si Sarah na mahaba ang buhok, na kulot-kulutan, diba? Pero, yun nga lang, siguro hindi talaga, maraming hindi may gusto sa kanyang hair. Pero more than anything else, proud tayo kung bakit siya nandyan sa red carpet at kung bakit siya tumanggap ng award dyan. So, napaglaruan lang ng konti ng mga netizens kasi nga napansin nila parang pareho nung kay Chris Bernal. Sabi nila, ayun daw yung wolf look. Sabi yan. Wolf? Sabi nila. Pwede naman. Pwede naman. Oo. Ba't uso ba mga wolf ngayon? Binago lang pangalan yan. Diyos ko dati na yung mga ganyan. Alam mo, medyo luma to ha. Naalala ko tuloy si Jacob ng Twilight. Wolf, oo. Diba? Gusto ko yan, Wolf. Ako naalala ko iba eh. Sino? Si Andrew Wolf. Or si Rachel Ann Wolf. Ang luma. Ang babago. But anyway, alam mo naman ang mga netizens. Alam mo, bagay naman ni Sarah kahit anong hairstyle eh. Para sa akin, it's just that ito siguro medyo nga yung cut ba niya, hindi ganong ka. Pero ako may nakita akong photo talaga na naka-side. Okay naman. Oo, maganda. Pero yung frontal parang medyo, oo nga. O baka, Ano yun? Hindi masyadong tight. Sabihin mo. Lundagin mo, baby. Ayaw mo na, nanalo naman siya. Pero siguro akin lang baka mas okay kung yung sa lower, medyo kinat na. Pinantay na lang. Or kahit na parang layered, pero hindi, gets mo? Pero, sige, kung sabi natin si Chris Bernal. Alam mo, sasabihin nila sa atin, ano ang pakialam nyo? Hindi naman kayo ang hairstylist. Pero, in fairness naman kay Sarah, tayo pa ba? pinulo off naman niya, kumbaga, kinarir niya. Si Sarah G pa ba? Ganda, Di ba, hindi, kumbaga kasi kung hindi siya confident, mapapansin mo yun, di ba? Pero sa look niyang yan, hindi. Kumbaga, Kebs ako, may award ako. Naman. Performer ako. Yun naman siya. Yan na. Saka si Sarah yan. Sarah is Sarah. Sarah G is Sarah G. Tulad ni Sarah Labate. Ana Dizon is Ana Dizon. Binubuhay talaga natin. Si Ana Dizon. Ewan ko. Di ba? Di ba dati nagpapapress con yung si Ana Dizon? Oo, dati yung... Si D na-invite. Ako na na-invite doon. Oo, never. Okay lang naman. Okay lang din naman. Tama. Kaysa pa lang tayo, 500 plus na itong nanonood sa atin. Salamat naman po sa ating 514 live viewers. Maraming salamat po. Yung mga hindi pa po nakasubscribe, hit that subscribe button at notification bell para po lagi kayong updated at para kasama namin kayo sa aming university, ang Marites University. Yes. Ano ko naman, basahin ko lang itong comment ni She Queen B. Hello, mga loves naming Marites. Patiently waiting for your live show. Love you all. The season showbiz insider Din Junard with Betchin. Sexy Tari, Papa Balls, Mr. Fu, and our kababayan, and my kababayan, Rose G from Samal, Bataan. Oy, kababayan. Hello, She Queen B. Sana makita kita dyan Cheryl sa Samal, Baniken. Bataan. Bakit hindi ko nakikita? Dahil maliit na maliit ang Masama tingin sa akin ni Sean. Sabi, tignan ko daw.
Sabi ni Shanta, ang sama ng tingin sa akin. Sabi tingin ko. Bago tayo magpatuloy, may nagpakulay na naman sa atin. Nabasa niyo na ba to kanina? Si Bar Hodge. Hindi pa. Ayan, ng 320 yen. Ayan na naman. Makakabili na tayo ng maraming brief ni Sean sa Daiso. At si Ana Lizelle ng California for $1.39. Tara. Ito diba, 249 pesos. Sino Mula ba yun? kay Ma'am Shi, ang ating legit member, Camarites. Yes, diba? Yan. Hello, Ma'am Shi. Annalise Selban, basa natin. Canadian dollar, 139. At ito, si Martin B. ng SEC. Oo. Swedish. Swedish? Yun. Ng 100 Swedish. Ang sabi Maraming niya, salamat naman. pinag-abangan ko talaga Pinag-abangan ko talaga ang live nyo at alam ko sulit lahat sa live shows at iba pa nagaling sa inyo. God bless sa inyo sa crew behind the scenes and more blessings from Sweden. Ay, may comment si Debbie. Sabi ni Debbie, mala Miley Cyrus daw at Dolly Parton si Sarah G yung style. Grabe yung Dolly Parton. Oo, pero iconic naman si Dolly Parton. Pero aminin din naman natin, ang mga hairstyle naman, pabalik-balik lang naman din. Yung hairstyle ni HD. Kinarir niya yan for today's video. Kasi hindi raw niya na-achieve last episode. Hindi, noon pa, gusto ko talagang i-achieve itong binili kong pangkulot. Finally na-achieve. Pinapabati ni Ma'am Shi. Happy birthday ang kapatid niya na si Chairman Arvin Enriquez at pamangkin ko na si JB Ventura. Ayan, happy birthday. Happy birthday po. Ayan, tuloy-tuloy na tayo. Ayan. I-go na natin. Diba, mamagalit si Grace. Isa pa lang ang natin. Ang dami na natin 566 live viewers. Maraming salamat po. Din. Ito yung pinaka-latest kay Megan Young. Apologizes sa pagayos ng buhok ni Miss Botswana sa Q&A question ng Miss World. Naku, buhok na naman. Buhok, di ba? Another book issue. Kasi panood ko yung video niya, parang ginanon niya. Napanood ko. Hindi, kasi una-una congratulations kay Megan Young. Kasi siya ang nag-host ng Miss World. Alam naman natin na siya pa lang ang Miss World ng Pilipinas at talagang paborito rin siya ng Miss World. Kaya talagang pabalik-balik siya dyan para sumama sa mga events. So naging host nga po siya habang suot ang kanyang Francis Libira na gown. Ang nangyari, parang nung tatanungin na si Miss Botswana, ginalaw niya. Sinabi niya, excuse, parang gano'n daw niya. Ang nag-react daw talaga yung mga taga-Botswana. Kasi nga, bawal yun sa nila culture yan. Parang cultural keme. Yung iba naman, ang sabi nila, parang private space. Kumbaga diba? Parang hindi daw dapat ginagawa. Siyempre, sasagot ng tanong tapos bigla mo napansin yung gano'n, baka daw nawala sa diskarte. O syempre, private space. Siyempre, di ba? Pero, may mga iba naman nagsasabi na parang nakita lang natin kung paano sumuporta ang isang reyna sa kapwa niya reyna. Siguro kasi napansin niya parang magulo yung buhok, kaya niya inayos. But anyway, since may mga nag-react, lalo na kung merong cultural differences na sinasabi, o disrespectful daw, nag-apologize na lang si Megan Young, diba? At she's taking the responsibility for doing that gesture. Kahit wala naman siyang masamang intensyon. I will strive more to be careful. Sabi niyang ganyan. Kasi di ba, halimbawa yung mga babae, halimbawa kayo, nasa isang kayo, tapos napansin niya, yung hair mo, di ba? O yung damit mo, di ba? Anuhin natin. Hindi pala ganon. Siyempre nga, Miss World to, parang 100 plus yung kandidata doon, iba-ibang kultura, iba-ibang lahi. At kailangan natin syempre irespeto kung ano man yung mga paniniwala ng bawat isa. Pero ako naniniwala si Megan talagang innocent. Oo, ako din. In good faith, yung kanyang pagkakaayos. Yung talagang wala sa kanya yung, diba? Baka may minibibreak pala akong protocol or rules. Tsaka napanood mo, di mo maigsi lang naman. Hindi naman ganun katagal. Hindi naman niya sinuklay. Pero, di naman. Kahit na yun. May dala suklay si Megan. Yung pangkulot ni Rose, ginanon. Pero sinisisi daw siya ng mga taga, Botswana. Dahil hindi yata nag-win. Hindi nga nag-win. Itong kanilang candidate. Dahil doon? So parang sinisisi si Megan,
Wag naman. Wag naman. Wag naman. Oo. Tingnan din natin yung goodness dun sa naging act gesture ni ni Megan. Ni Megan. Ay. Pero Sorry po, ay sige, go. kita. At isa din sa hinahangaan ko lalo kay Megan, yung mabilis niyang pag-apologize. Nung Diba? nalaman niya maraming mga nag-react, inaako niya kaagad. Yes. Kung meron siya na-offend, naghumihingi siya ng dispensa. Ang nakakaloka din yung ating kandidata, si Gwen Forniol. Ano siya, in fairness daw, dun sa, kasi hindi siya pumasok sa top 40. Pero, dun sa mga, di ba meron niya series of events bago dun sa pageant, lagi siyang pasok sa top 10, top 20. Kumbaga, hindi siya nahuhuli. Kaya yun nga naloka lang. sila nung Mismong pageant pageant na in-announce yung top 40, hindi siya nakapasok. Kaya syempre, nalungkot yung mga pageant fans, lalo na yung mga Pinoy. Dahil syempre, alam naman, pag Pilipinas, laging pasok sa top 10 yan, top 20, ganyan. In top 40 na nga ito, hindi pumasok. Lost pa. Tapos nga, bakit maganda ang performance niya dun sa mga pre-pageant activities? Huwag na siya sumali. Ay, grabe. Ay, grabe. Pwede pa naman mag-try. Oo, bigyan mo naman daw siya ng chance din. Saan na. naman? Dahil dyan, may surprise kami sa'yo. Nandito siya. Mga kaibigan Inimitahan namin. Para magkaroon ng... Miss Botswana ba yan? Di ba yun ang nakatalo? Mr. Po, dito ka na. Oo, dahil dito upo si Gwen. Tsaka si Miss Botswana. Baka hindi ko makita. Ay, Grabe. Ay, magagalit. Ayaw nila. Hindi na makita kasi malabo mata ni June. Yung kababayan ni Rose nagbigay ng Oy. 99. I'm sure pinilit ni Rose yan. Alam mo, hindi. Chicken B. Naku, pag nandun nga ako sa Malbataan ay mag-hello ka, Ay, di di ba ba? kakagaling mo lang doon? Ay, di ba? Lagi naman akong Lagi ba umuwi? Okay. ng weekend. Okay. Shoutout ko man si from Dang Abukay. Shoutout po kay Kagawad Tisa, Che Netrolioda, Doray, Efer at Nomi. Thanks a lot, Boss JM. Okay, ano Okay muna na. tayo? Balita Chika na muna. tayo. Okay. Si Grace Six yung gulo-gulo. Bigla. Si Gracie, Okay. alam mo, si Gracie para may lecture dun sa diba? Kasi daw puro tayo bati. More chika muna. More chika, more fun. Sumisimangot na nga si Gracie. Sabi, ano pa yung mga host na to? Ito. Din. Gerald Anderson, niregaluhan ng Cartier watch ni Julia. Mali. Cartier. Si Julia. Cartier? Cartier? Ay, hindi ko sigurado. Oo. Cartier, di ba? Tinawag na Cartier. partner. Cartier, di ba? Cartier, oo. Naku, hindi nga rin ako marunong sa mga brands. Ang alam ko lang, Ikaw niya, PhD. ang alam ko lang si Cosana. Sorry. Kasi relo to, di ba? Oo. Ang alam ko lang Seiko. Wala nga akong relo, Baka naman. Hindi, anyway, eto na nga. Kasi kaka-birthday lang ni Julia. Yes nga. Actually, birthday nila ni Gerald halos magkasunod. Yes. Oo. Tama ba? Nauna lang si Jen ng ilang araw, tapos si Julia na. Binati ni Gerald si Julia through his Instagram at ang nakalagay lang, simpleng-simple, HBD. Partner. Yes. May heart. Then partner. So, in a way, nakakakilig. Kumbaga, yung feeling na partner na talaga. Yung kanilang tingin sa isa't isa. Yes. Hindi pa doon nagtapos. Ang nagpo-post ng pagbibigay ni Gerald ng Cartier? Cartier. Yeah. Nako. Tapos mali pala yung Cartier. Hindi, tama yung Cartier. Sabi ni Gracie, si yung rich kid yan. Rich meron siyang. Cartier, di ba? Okay. Akin na nga. Ang nag-post at ang nag-video ng pagbibigay nga ni Gerald ay si Rupa Gutierrez. Na, di ko nga alam kung anong ganap. Ayan pala. Kung anong shooting ba to. Baka, Taping. parang nasa isang hotel sila or parang old house. Or party, or posible. dinner. Oo. Parang gulat na gulat si Julia pag open niya nung box. Correct. So, happy siya sa gift ni Gerald. At sabi nila, nako, deserve mo yan, girl. Actually, yung pinost ni Gerald, di ba yung nasa sila? Parang pero parang... meron siyang pinost na video ni Julia na sinamahan niya sa salon na bagong kulot. Tapos, after this, ano nang gagawin natin? Tapos, pinamodel pa ni Gerald yung kulot na buhok ni Julia. Birthday daw doon mismo ni Julia
yan. Yung So yung parang photo dinner party, parang gano'n. In fairness naman. Wow, yun lang. So, Gerald, baka naman. Baka naman. Hindi, pinapakita rin ito na, di ba, ilang beses na rin yan. May mga nag-iisip na naghiwalay na, nag-break na, nagkakalabuan. Pero tahimik lang talaga silang dalawa eh. Parang sa mga couple si Gerald at saka si Julia, sila yung tipong dead ma. Kung sige, i-chika nyo kaming break kami, hiwalay kami, or di kami okay. Parang ano sila, unbothered couple. Pero, ayan, makikita na lang natin, nasa ibang bansa, magkasama, so, di ba, kakatuwa din. Sana nga, na to. May ilang taon na ba sila magka-relasyon? Nagka-relasyon, Medyo matagal na rin, taon na, oo. Taon na, oo naman. More than 2 years, I think. I don't think so. I think, to? Parang Sorry before, naman. No, it's before pandemic. Parang before pandemic to. Di ba? Kung hindi ako Kailan ba nauso yung salitang ghosting? Yun na nga yun, before pandemic. Before pandemic nga yan. Or parang kasi, during pandemic. Medyo pandemic ata. Research mo muna, before pandemic, kasi na-interview si Bea talaga naisip ko. Ako yung ghosting Nung na-interview siya sa ABS-CBN noon at doon nga lumabas yung mga ghosting. But anyway, masaya naman sila at happy tayo. At ang bongga nung malapit ang birthday nila sa isa't isa. Yeah. Naku, double celebration. Pero si Raymond at Santiago at si Claudine Barreto, malapit din ang birthday. Sa isa't isa. Yes. Claudine, guest ka rito. Miss Claudine. Clau, message kita. Yung mga fans ni Claudine nila like yung post ko sa Marites University. Nako, Kaya diba? dapat si Miss Claudine makapag-guest na. Yun na. Saka si Clau nanonood yan sa atin. Hello, Miss Claudine. Yes. Hello. Ito balita naman natin na What's Wrong with Secretary Kim ipalalabas na PhD. Yes, sa March 18 na ipalalabas na ang What's Wrong with Secretary Kim. Pero mauuna muna yata to sa View Original. Yan. Kasi collab to ng View at saka ng ABS-CBN. May babaguhin sa storya? Meron ba sinabi? Di ba? Pwede pa sila. Wait, bilang ikaw ang authority sa K-drama. Ganito yan. Meron ba talagang pagkakataon na nababago? Yes. Ganito yan. Noong araw, napakahigpit na mga Korean sa mga adaptation na ina-adapt. Na ina-adapt na mga Pinoy na mga Korean series. Hindi pwedeng magbago or kung may babaguhin man, very minimal lang. Pero ngayon kasi na-observe ko, parang ang luwag na eh. Like for example, yun ngang startup, na bago yun. Medyo may sa storyline? Yeah, sa story. Tapos, ang nangyayari sa atin, nag-a-add din ng mga characters. May added characters pa. Siguro para mabigyan din ng work yung mga ibang talent. Grabe mabigyan ng work. Yun talaga yung naiisip ko. Siguro para medyo maiba nga, kaya kailangan may character. Yun na nga. Pero kasi ako lang po to na talagang into K-drama. Pag pinapanood ko na siya sa Tagalog version, pag nakita kong may nabago, bumibitaw ka na. Medyo. Yung kasi siguro naglalaro sa isip mo, nakikita mo, yung pinanood mong original. The same goes with yung kay Jody. Yung The World of the Merry. Nabago din yun. Nabago rin. Maraming nababago. Ako pa naman, special sa akin yung What's Wrong with Secretary Dahil Kim. yan ang mo. Yung pinakauna kong pinanood na K-drama. Kaya sorry, hindi talaga ako manonood. May ganun talaga. Kasi ganyan ako. Kasi sobrang special sa akin yan. Kaya nga mas gusto ko na original na Pinoy na lang yung wag na i-remake yung mga K-drama. Pero may mga magandang remake din naman. Na nung ni-remake ng Pinoy, parang nagkaroon ng ibang flavor. Kahit na sabihin natin 90% naman, kinopya. Parang may ibang... Saka syempre, hindi man natin maiwasan dahil maraming fans sina Kim at si Paolo. Yes. Kaya siguro, syempre, kahit anong proyekto at alam mong maganda yung takbo ng storya ng What's Wrong with Secretary Kim, kahit napanood mo na, posible naman na panoorin nila ulit. Ako feeling ko mag-hit to. Magre-rate to. Naramdaman ko. At may I add, kasi nagkaroon na nga yan ng press conference, parang tinanong sila kung okay ba sa kanila yung mga work-related romance. Ay mga ganon. Pareho nilang sagot, hindi.
Although, hindi sila sang-ayon. Oo, although, hindi naman daw talaga minsan maiiwasan dahil nga lagi kayong magkasama. Kung titignan mo nga, parang mas matagal pa kayo magkasama ng office mate mo eh. Kesa ng asawa mo sa bahay. Pero Totoo tingnan mo, naman, oo. kung, lalo na sa atin, yung traffic na Oo. parang kung 7 o'clock man yung pasok mo, parang 5 in the morning, kailangan mo nang umalis, di ba? Tsaka sa taping, matagal sila magkakasama. lalo na, More than yan. 12 hours. Yun na. Tapos, sabi ni Pao, parang puring-puri niya si Kim. Kumbaga, super okay daw si Kim. Except nga lang doon sa, syempre, parang may pinagdadaanan. Sabi niya. Parang ganun yung sabi ni Pao. So, meaning, talagang ramdam sa set yung pinagdaanan ni Kim na break up. Wait, sabi mo sila. nag-press con sila. May tinanong ba sila na kung Mag-on? magjowa sila or maganda ang kanilang samahan? O may, Parang walang lumabas. Kaya tingin ko, weird. Ay, kasi Wiz. alam mo naman ang Sino na ang naman? screen. Yun na. Ay, Next na daw po. next Teka na. lang, may add lang ako. Oo. Alam mo, nagtataka ako sa mga viewers natin eh. Bakit? Lagi nila sinasabi na, ano daw, parang hindi ako maka-Kim or May nabasa nga ako. Oo, Parang ayoko daw kay Kim or Parang something. hindi naman. Saan yung Diyos galing ko. yan, mga kamarites? Not for, kasi magre-react talaga ako kapag hindi totoo. Parang Diba? hindi naman. Unang-una, tayo ay nagbibigay lang dito ng ating Oo. mga balita, ng ating mga nalalaman. So, hindi ko talaga makuha. Bakit? Marunong pa kasi minsan din eh. In fairness, hindi. Napagkukwentuhan nga natin si Kim. Kaya nga eh. Oh, anyway. Ever since mula PBB, aliw na aliw ako What dyan. else is new? Oh, yun na, humirit na. Diba? Okay. Okay. Eto. What's wrong? What else What's new? Yun na. What's wrong What's with wrong? What's wrong with PhD Rose na. Garcia? Ito, mga kamarites, nagkaroon ng collab si Sandara Park at si Apple the App sa kantang Too Proud. Iba yung tsura ni Sandara. Correct. Diba? Parang di ko nakilala. Ayun. Diba? In fairness naman, may mga... Dala hit na hit yan. May dugong Pinoy, ito, adopted, Pinoy. Parang, May dugong Pinoy, pusong Pinoy. pusong Pinoy, yan. Oo. Nangyari yan kasi yung nung 2-in-1 pa si Sandara, yung guitarist ba niya ni Sandara, yung guitarist doon, nakakolab na si Apple the App. Talaga. So siya ngayon, naman, silang dalawa medyo naman. sabi nga niya, it took some time bago sila nagkaroon ng collab. Kaya excited sila pareho dito sa kanilang collab. In fairness naman. Kaya yun ang bago nilang mga trabaho. Di nakakatuwa naman na si Sandara, alam mo yon, alam nyo naman na sumikat talaga siya nung nag-2NE1 siya. Sikat naman siya bago siya mag-2NE1, pero yung sa worldwide, global scale, talaga naman, eto, she's back with a vengeance. Wow! Big word! I can't even spell the word vengeance. Yeah. Revenge na lang. Mahirap pa rin. May eng pa din. 21. 21. 21. 21. Sige. Okay. Sino naman na next na balita? Ayun. Karila TL's renewal of vows. PhD. Ang bilis. Hindi 10 years na sila. Ang bilis. Di ba nag-propose pa lang, tapos eto na kaagad. Nirenak pa yung ano. Di ba? Pero parang simple lang naman, pero parang napaka-heartfelt daw. Correct. Na naganap na renewal of vow ng dalawa. Tapos kumanta rin sila, hindi ko lang alam yung title ng song. Actually, favorite ko yung kanta. Yun na. Okay, pero, go. Kasi galing akong Catholic Favorite mo school. yan, so alam mo yan. Ano yan? Favorite ko noon, so hindi ko na maalala ngayon. Parang ano yung... Pero hindi, ang sarap pakinggan. Ano Nung siya, it's a Catholic song. Sample daw. Nakalimutan ko na nga, Sean. Wag kang pagsampulan dyan. Gusto mo kantahan kita? Basta ako nakikita With a ko high lang. note? I can reach the highest note. Eto na naman tayo sa mga note. Oo nga. Oo. Ano na pasalamatan naman natin si Ana Lisel? Ay, Linet. Pero congratulations kina Yael tsaka Karil. Balita, wala. Hindi, ang ganda na kasi pareho sila musikero. Kaya Yes. kaya nilang umawit. May anak na ba sila? May anak na. Wala pa. Alam mo, yun Wala nga pa. sabihin ko, sinabi ko na din to nung last time na nireport natin yung kanilang planong magkaroon ng renewal of vow, no? Di ba, nakakatuwa lang na, kasi di ba, wala pa silang anak.
for 10 years. Pero Nako, kung... pwede din naman nilang choice yun. Or pwede rin naman Hindi pa sila nabibiyayaan. Hindi pa sila nabibiyayaan. Pero sa kabila nun, nakakatuwa na yung love nila sa isa't isa, yung relasyon nila bilang mag-asawa, parang the more na nagiging matatag, stronger, di ba? Hindi ko sila, kakilala ko si Karil. Si Karil, nakikita ko siya dati nung nasa radio station pa ako. Kahit naman si Yael, pag nakikita ko sila, si Karil, parang very finesse. Tapos itong si Yael, alam mo na syempre, banda, medyo parang rough guy, ganyan. Pero makikita mo, swak sila sa isa't isa kahit parang feeling natin magkaiba sila ng personalidad. Diba? So hindi mo talaga masasabi kasi may mga ibang couple na match made in heaven ang drama pero hindi rin nagtatagal. Pero ito, in fairness naman. Ang dami. Oo. Ito, diba? Baby na. Ay, naku, ayaw na ulit. Baby? Nasa kanila na yan. Hindi dapat gawin na nila. Gumagawa na. Di yata marunong. Ay, grabe. Siyempre, siguro kung ano ipagkakaloob ni Lord. Turuan mo nga. Bilang yun yung pinag-uusapan nyo kanina ni Robert. Ay, pinag-uusapan nila ang paggawa ng baby? Kanina. Ay, grabe na. Pag-enter frame ko dito, yun ang usapan nila. Kilig na kilig naman si Sean. Kailang ka pa din naging interesado sa paggawa ng baby. Feeling ko magkakaroon na tayo ng isa pang show na gano'n naman ang topic. Marites, baby! OMG! Bata. Marites, paano ka ginawa? Ate B. Gusto mo yun? Pinoproblema niyo ang paggawa ng baby. Pasalamatan naman natin ang mga live viewers natin dahil 1,000 na ang ating live viewers. Salamat naman. Thank you. Alam niyo, thank you po sa inyo dahil lagi niyo kami sinasamahan tuwing live. Korachi. Ayan. Dahil dyan, magbati tayo. Ayun. Teka lang. Alam mo, bongga talaga tong pinsan ko na to Nose niya. Diba? Hindi mo alam ang title ng favorite song mo Ano? Nose na nose ng pinsan ko na si Irene. Ano title? Sabi niya, nasa na? Anime Christie. Anima. Anima, Sabi ko, ayun. ba't nga naman nag-i-anime? Ayun. Give me the first note. Pasensya Give me the first Hindi ko note. nababasa. Ayun, Anima nga. Anima Christie. Give me the first note. Makakanta ko yan. Ako ba magbibigay? Hindi, secret. Ano? Kaya mo yan, Gracie. Hindi, alam ni Crazy, baka K-pop eh. Ano nga yung t-shirt? Ano yung niya? Sweatshirt? Di ba K-pop yan? Enhypen. In fairness. Eto na. Sabi naman ni Mary Jane Cato tungkol sa Cartier na watch. Bilang nasa Paris ako, di po pinopronounce ang letter R. Kaya nga Cartier. Kaya Cartier ang pronounce ko. Cartier. Cartier. So yun. Diyos me na. Talaga nagkaano kasi tayo wala sa... nga. Kaya nga, sino nagbigay ng Cartier? Si Gerald. Na ako ng ng Cherry Cartier. na. Ay, kakaririn mo na pagpo-pronounce yung Cartier. Pero gusto ko Panerai. Panerai! Okay, Ano na? Eto na, si Chi. Anima nga, hindi anime. Sino Sa Alma Forte na Certified Marites, ano yun? Hello kay Alma Hello. Forte. Oo, certified Marites natin yan. Ang Forte niya ay manood ng Marites University. Teka lang, naaliw ako. Dahil dito sa kanta na kinanta ni Karil at siya lang. Nakita ko pa. Sino si Shasha? Kumanta? Si Sean. Dahil kinanta ni Karil at saka ni Yael. At pinag-didiskusyon na natin tong title ng kanta. Ang dami ng comment dito. Iba rin daw ang title? Baka maging religious. Oo, Religious. Nako yun ay maging Sunday Mass na tayo. Dinjon. Nako. Talaga ako. Sabi ni Marnsky, from all the evil that surrounds me, defend me. Anima Christie. Ayun. From all the evils from all the evil that surrounds me, protect me. Defend me ba? Hindi protect? Sabi naman ng pinsan ko. Evil kasi. Sabi naman ng pinsan ko, Soul of Christ, sanctify me. Nako, sabi ni Neri. Body of Christ. Nako, nag-message sa akin si Neri Almo. Kaloka raw ako, Anime Christie. Pasensya na kasi nga. Binabasa ko talaga nito. Huwag niyo problemahan yung kanta. Wala na nga rito yung picture. Nasuot ko yung salamin. Hindi ko talaga mabasa mabuti to. Kaya nagtatanggal ako. Teka muna. Kasi yung mga sumunod na mga Bakit hindi ko nakikita yan? Nasaan part yan? Kasi nga, wala ka.
Eto na, Seiko wallet. Ang wallet na maswerte, sabi ni Queen B. Sabi naman ni Irene L. Ayan. Sabi ng pizza, Ayan. Soul of Christ, sanctify me. Yun. Body of Sabi nga Christ. Alam nga niya Gracie eh. Sabi, ito sinagdagan pa. Soul of Christ, sanctify me. Body of Christ, save me. Oo, yan yung ano niya. Kasi nung grade school ako, galing ako ng all-boys school na Catholic. So alam ko yung song, hindi ko alam yung title. Pero nung Anima Christi, naalala ko na. Malamang alam dito ng Junakis ko. Oo. So, send ko lang siya, Lonnie, Desmith. Hello to the three solid Maritres. Diba? Good vibes always. Ayan. Si Nancy Topacio, napaka-balance nyo sa pagre-report. Wow, thank you naman po. Sino pa? Ewan ko na, hindi ko na alam. Nahihilo na ako. Pero di ako... Ang liit ka. Alam mo, Sean, ayusin mo itong font ng phone ko. Oo, grabe ka Kailangan ko mag-overnight sa house para maayos mo last to. na to. Batiin natin. Binati mo ba to, Dean? Sino? Birthday ni Aluk TV. Ay, hindi. Hi po, pabati naman po ng happy 83rd birthday sa tita kong si Marley Reyes Escares ng Mercedes Camarines Norte. Love you, Mama Lee. Happy birthday to CE, Mr. Full regards daw po, sabi ng Pasha family. Hello naman sa Pasha family. Go. At salamat kay Roxy Petzold na nagpakulay ng ano ito? Ano ba? Bata. Euro. Wow! Siya ulit, di ba nagpakulay na siya kanina? 49. Parang, kanina, si May Roxy. Roxy tayong iba pa yun. pinasalamatan. Pero Iba si pa. Roxy Petzold, ayan, maraming salamat. Nagpakulay siya ng 3.49 euros. Okay. Okay, ito. No, Bali-bali go! na. Go. Push na! Alam nyo, Pasensya na po, Marites Baby. Yes. alam mo, linawin natin kasi minsan nababasa ko, di ba, naka-live tayo ngayon. Siyempre, after ng live, nandun na yon, di ba? Naka-post na. May mga ibang parang, dahil hindi na nila nababasa dahil hindi na nga live, yung mga comment, parang nagre-react sila na, Ba't nawala yung mga comments? saka puro daw tayo bate sa mga ano. Kasi nga po, during live, syempre, we entertain naman yung mga nakikipag-interact din sa atin. oo. Yung po Nagbibigay yun. lang talaga kami ng shots. Although, hindi namin talaga nababasa lahat sa dami. Sa dami. Oo, kaya medyo random kaming oo. namimili. Ayan. Yan Thank po. you. Okay, Dean. Okay, ito. Max Collins, kinabog si Michelle D sa bench rampahan. Bakit maganda naman si Michelle D Bakit may din? ano pa tama yung... yung Ay, ano? Dalawa yan si Celeste Cortez. Si ganyan. May ano rin, may takip. Di ba? May gano'n. May Oo. shibum-shibum. Oo. Di ba alam mo yung shibum-shibum? Oo, alam ko. Hindi Yo. ko alam. Shibum. Oh, yeah. Alam nyo, bagong-bago talaga kayo. Grabe. Di ba yung shibum-shibum merong Oo. tapis? Yun. Alam mo yung shibum-shibum? Of course. Sino si shibum-shibum? Si Rachel Lobaco. Oh, syempre. Alam niya. Hindi, ang sinasabi kasi nila, si Michelle D daw, tsaka si Celeste Cortez, may Ganyan, tapis, may tapis. shibum-shibum. Si Ito, Max Collins Di ba daw, walang takot? Walang tapis. Halos kita na yung pisngi ng langit niya. actually medyo kita na nga. Di ba? Tsaka yung... Ay, hindi naman ako makikita, Oo. di ba? Di ba? Hindi naman, Ayan. Dapat kasi pinapakita raw yung mga Oo. pictures na Oo. tinuturo. Ano siyempre, di ba? Chuchu. Di ba? Magulat ka, di ba? May anak na to. Samantalan to. Walang Hindi. takot. Ay, Kasi- napaka-sexy naman talaga ni Max. Ni Max Collins, Di ba? oo. Oo. Siguro kung hindi siya nag-asawa agad. Bagay pwede na ngayon na may asawa sa Miss Universe. Pero kung nung bago siya mag-asawa at sumali to, may chance to. Ayaw niya. Ayaw niya. Pero never siya sumali, di ba? Ilang beses ko tinanong, ilang beses ko sinugurado, talaga ba? Ayaw mo ba talaga? Ayaw niya. Even before na si Megan Yang ay tumali at nanalo. Oo. Dahil si Max, I think, distant relative ni nila Megan. Oo. Talaga. In fairness, beauty Di queen ba, tignan material. mo, Diyos ko. Anong Oo. nasabi mo? Ha? Talagang Sir ano si ko. Max? Pwede. Ano siya? Game talaga siya. Talagang, kumbaga, Alam mo naman ako, may pagka-tomboy. gusto niyang ma-inspire yung mga kababaihan din. Lalo na yung may mga anak na. Yes. Oo. Sige na. Ano? Ilan ba anak niya? Isa, di ba? Oo. in With fairness. Pancho. Oo. Pancho. Magno. Naku. Pancho Magno. Di ba? Yes. Alam mo, naisip ako isang Pancho pero walay na. Lolo na yun at saka wala na. Shokot ako. Kaya ako, shokot din ako.
meron ding kailan yung sa lalaki naman, si Bruce Roland lang, yung Sparkle. Yung talagang matapang. Shorts naman na parang diving shorts. Pero yung katawan, talagang pinakita. Pero alam mo nung dati... Gusto ko si Dina, updated siya ngayon sa Tingin ako sa Sparkle. Nakita ko nga yung mga contribution niya, puro mga fashion show. Bench fashion show. Kailan tayong love na love ka na ni Heart Evangelista dahil dyan. Hindi ako na... Bakit naman? May item tayo kay Heart mamaya. But anyway, hindi ako natatandaan ko, nag-cover ako ng mga bench fashion show sa Araneta Coliseum pa yan para every 2 years. Di ba yung mga time? Ngayon lang uli yata. Hindi ko sa BGC. Ang dating mga talagang mapangahas. Yes. Si Jake Cuenca. Naman, always. Wendell Ramos. Si, minsan si Jo Marie Iliana. Kasi siya yung parang pumalit kay Goma nun eh. Dahil si Richard Gomez, medyo may edad na nun, pero rumarampa pa rin. Pero very special. Pero si Wendell talaga. Si Wendell tsaka si Jake Cuenca. Pero nakakamiss nga yun, yung mga dating talagang big event yan. Araneta, SM MOA. Kasi MOA Arena pala to. Ito kasi maliit na venue na lang. Saan ba to? BGC. Doon sa office nila. Doon sa Benz Tower. Yung dati Araneta pa yan. Tapos may pwesto yung mga kukuha. Gitnang-gitna. Kasi mga cameraman. Tumatabi talaga ako sa cameraman ko para makita ko yung mga keme. Hindi, nakakamiss talaga. Dati noon, open na open din sa mga... Hindi naman open na open. Invitational pa rin sa media. Tsaka sobrang daming tao niya sa Araneta. Ayun ang mga nakakamiss. Cosmo ba? I'm sure lagi ka nandun. Correct. Doon ko una nakita si Enchong D. Doon pa lang na-realize ko mahal ko na siya. Promise. Ay, grabe. Halika na. Tumatagal daw tayo. Nagagalit na naman sila. Lagi na tayo pinapagalitan. Kaya ba tayo ng 2 hours? Oo. 1,100 live viewers na tayo. 1.2 live viewers na. Ay, mabila nag 1.2. Ang bilis. Thank you po. Balita na tayo mga Marites. Ito, Catherine Bernardo at Bianca Umali. Ayan, pinagkumpara sa naging Benz fashion show. Totoo naman. Nakakaloka talaga tong mga netizens or mga fan. Kasi... ganyan pala suot. Iba yung nakita ko. Parang nakadress siya. Yan ang suot niya. Yan suot niya. Okay. Parang yung pantulog na Sinulat ko yan, kaya babasahin ko na lang yung sinulat. So parang may bikini sa loob na suot si Bianca Umali. Pwede niyang Pero hubarin. kasi ang bongga dyan, bukod sa kanilang mga pinakitang abs. Di ba? May abs sila talaga. Correct. Yung kanilang pagrampa. Unang-una si Catherine. Alam mo si Catherine, dahil nga may DJ pa, may Daniel Padilla pa, parang natatandaan ko yung mga nakaraang mga underwear show pa, di ba? Ng Benz. Lagi silang either magkasama. Tsaka balot. Totoo. Pero ngayon, although hindi naman siya masasabing... Hindi kasi, ganito yan eh. Kasi si Catherine Bernardo, may image talaga siya na, paano ba? Very wholesome. Kaya kahit magganyan siya, na magpakita ng abs, parang class pa rin yung dating. Yeah. Hindi, Agree naman ako dyan. In fairness naman. Pero marami siyempreng nagugulat, pero natutuwa dun sa change na nangyayari sa kanya ngayon. Kumbaga, parang si Catherine kasi ine-embrace niya ngayon yung mga possible na pwede pa pala niyang gawin, pwede pala niyang i-discover pa sa sarili niya. Tsaka versatile naman si Catherine, kaya... That's true. Tsaka, in fairness, maganda. Actually, silang dalawa maganda sila. Yeah, ito maganda si Bianca kasi, yung pagrampa niya, may style. Parang ang nagda-dance sa pagrampa. Nakita ko yung video niya eh. Ang nakita ko lang, yung kay Catherine. Hindi ko nga nakita na ganyan yung suot niya. Paandar nga yung pasabog yung pagkakarampa ni Bianca. Aside sa talagang sexy. Dahil talagang din to sobrang... Eto talaga noon medyo sexy na talaga. Diba? Alam ko nag-gym. Tsaka nag-swimsuit na noon pa. Yes. Si Catherine kasi hindi masyado. Ngayon pa lang. Kaya doon sa part na yon talagang parang wow, mapapawaw ka. Pero eto na nga. May mga, kasi sinasabi, Catherine Slay, the fashion show. Oo. Tapos may nagsabi din na si Bianca raw ang napansin, ang pasabog. Di syempre, medyo ang mga ilang fans nila, yun yung mga, yun na. Sabi ng mga comment. Sabi, eto, Catherine B is the brand. Ang OA naman ni Bianca. May ganong comment. Sabi naman nung isa,
sikat lang si Catherine, pero from head to toe, maganda si Bianca. Sana wag kayong syunga. Kakaloka! Mga ganyang comment. I'm sure naman tong dalawang to, walang issue sa kanilang Ayun dalawa. na nga. Kaya sabi ko, di ba pwede maging happy na lang for the two of them? At saka hindi ako, magkaiba ang beauty nila. True. Magkaiba ang beauty. Ito talaga paano ba? Pinay na Pinay. Pinay na Pinay. Native. Tsaka maganda ang kulay. Yung pantay na pantay ang kulay. Ganyan. Ito medyo may pagka-mestiza di ba? Saka, totoo naman, napakaganda naman talaga. Pero maganda naman ang mukha ni ni Bianca tsaka ni Catherine. Pero yun, pagka ganyan talaga ang mga artista, kanya-kanyang paandar yan. Kasi Correct. kailangan mo magpaandar para mapansin ka talaga. Hindi, tsaka ito, pero wala sa ugali nila yung ugali ng ibang artista yung yung tinitingnan niyo kung anong sinusuot ng isa o yung... Or pinapapalitan. Kagaya ng blind item ko last time. I don't think ganun sila. Parang wala lang sa kanila yon, di ba? Kaya happy tayo for Catherine. Happy na lang. Yun na. Correct. Okay, next. Next tayo, next. Ay, Ano ba yan? grabe sa pagkakasigaw. Daniel Para may Padilla. lakad. Next na, 9:45 na. Ang TV na. Daniel Padilla sa bagong bukas na business sa Vietnam. Dubai. Ay, Sa Dubai na ba? Dubai, Gusto may meron na ako ngayon check. Correction, oo. Check ko na kung ano yung tapos. Ayun nga, nag-open na si Daniel ng kanyang business sa Dubai. Isang Taray. parang siya grill, restaurant, grill house, ganon. Parang siya, one of the investors? Owner, oo. One of the owners. Yes, Oo. one of the investor. Ganun na nga. So, bongga, di ba? Kaya sinasabi na, daw yung sinasabi niyo na na wala ng pera si Daniel. Oo. Na nagbebenta kasi walay na. Tsaka dinumog siya dyan. Nakita ko yung video na maraming mga nagpapa-autograph, autograph ang luma. Pero picture, selfie. Pero din. Pero meron pa talaga. din nagpapa-autograph. Meron pa rin meron pa rin yun. Meron pa rin yung yun. flyer daw nung Nung restaurant. Joke lang. Yan, tsaka ang daming Pilipino sa Dubai. Naman, Oo. sobra. Pero alam mo, ito napansin ko. Tapos after niyan, mukhang dumiretso si Daniel ng Vietnam. Ulit. O di ba siya galing Vietnam? Parang galing atang Vietnam, tapos fly to Dubai o pabalik. Ewan ko lang, baka late lang itong Tanungin post natin niya. si No? Dan. Pwede rin. Pwede ding late. DJ, Ay, Paano may... close. Close sila. Ayun na. Hindi kami close, Pero alam mo, ang nakita ko sa... Si Carla, close mo. Sino? Carla. Si Carla. Ay, BFF sila. Ni Carla. At least. Kasi, alam mo na, Rose. Dahil... Carla A. Carla Abellana. Carla Abellana yung sinasabi niya. Estrada, nanay ni DJ. Ay, Ano hindi ka kami ba? close. Hindi kayo close. Bakit kayo naging close si Carla Abellana? Kasi. Kasi. Yun na. Anyway. Patapusin niyo muna ako sa chika na ito. Ay, hindi ko kakalimutan na isusulat kaya Carla A. Hindi, ang nakita ko sa mga, although syempre nga, posting yun eh. Ah. Usually naman sa social media ang pinopost natin kung ano yung maganda, kung ano yung okay. Pero base sa mga post ni DJ, ang nakikita ko sa kanya ngayon, kung si Catherine, nakikita natin na natutuwa tayo na parang dinidiscover niya yung mga Pwede pa niyang magawa o gawin. pwede pa niyang ipakita. Parang si Daniel naman, parang tingin ko lang nasa stage siya ng buhay niya na ayan nga, nag-into business, then nag-e-enjoy At sa least, Vietnam, diba? na parang, Oo. yung, siguro ngayon naman niya yung ine-enjoy naman niya yung Ibang side. ibang side or yung ibang part ng buhay niya na hindi niya nagagawa noon. Pwede naman. Tsaka hindi, okay naman din magnegosyo. At least may investment Yes. siya, di ba? Tapos kasi natuwa Parang talaga ako sa joya, mga diba? pictures niya sa Vietnam eh. Parang parang hindi celebrity. Di ba sa Vietnam naman, alam mo. correct. Parang one of the Pero di ba local. na-chika na meron siyang pinupuntahang girl doon? Yes, pero dininay ni girl. Nahanap din si girl. Hindi namin nahanap. Close kayo ng girl. Close kami ng girl. Taga-Bataan din ba yung girl? Tapos nagpunta ng Vietnam? Taga Saigon. Taga Saigon ba? Miss Saigon? Ano to? Ay, ni Kim ng Miss Saigon. Yun na. Nako. May ticket ka ba? May ticket ka ba? Wala nga akong ticket.
Gusto ko Lea Salonga pa rin eh. Ito, balita muna tayo. Sam Milby at Katrina Gray, lumalabas pa rin magkasama, Mr. Fu. Correct. O diba, eto, pagkatapos maglabas ng statement ng Cornerstone na sinasabi may pinagdadaanan sila, lagi naman na, actually hindi naman sila yung nagpo-post. So, nagpo-post palagi si John Prats. So, may mga labas sila, may mga laro sila na makikita mo na happy together. Actually, 4 sila kadalasan sa photo. Si John Prats, kasama si Isabel Oli na asawa niya. Tapos merong Sam Milby doon, tsaka Ayan, at may Katrina Gray. Mukha naman silang happy. Tsaka parang ang dating ng photo, para pa rin silang couple. So parang ano ba, nagkabalikan ba? Friends Hindi ba? Hindi sila magkahawak kamay. Sa iba nakahawak. Wala naman, Hindi hawak nila yung ano. Raketa. Yung raketa. Kung ano niya. So, 'di ba? Parang 'di ba kung hindi sila okay ang kahit na magkakasama sila, syempre hihiwalayan, gigitnaan nila yung May pelikula mag-asawa. ba? May pelikula. Hindi. Wala. Di ba kung totoo man at sinasabing kesyo may pinagdadaan ng problema, pero okay pa rin daw sila, nagkakasama, nagkakausap, sabi. Siguro talaga yung kasal, well, di ba yun na sinasabi, hindi tuloy yung kasal. So most probably, hindi nga tuloy yung kasal. Nag-decide silang dalawa na hindi tuloy yung kasal. Sinabi na ba nilang hindi na talaga tuloy? Wala pa naman, sorry, diba? pero yun ang chika ko. Na hindi sorry pala, tuloy pala dapat. Parang wala pa namang confirmation na yata. hindi tuloy. Ayon Tuloy pa rin. Ayon sa hindi ko mapagkakatiwala ang source. Ang sabi lang, ayun nga, may inaayos, may konting, may pinagdadaanan. Nako, kasi wala pa rin namang confirmasyon kung sila ay break na or ayun nga, parang meron lang mga something sa relasyon. Huwag nyo i-check yung IG ko kasi yung mga kasama ko dahil yun yung mga nag-isplok sa akin. Pero baka din naman. Baka din naman totoo. Hindi kasi Chari Riego, Sampalo. Grabe, hindi talaga mapigilan. Kasi nga, Bukelia. Yun lang naman yung chinika sa akin, pero hindi po yun confirm. Wag niyo po ako ikot. Yun lang ang balita na hindi daw tuloy. Baka di naman nga, totoo pala yung chika na yun, pero hindi pa lang nila. Naku, i-delete ko yung photos namin! Sana, baka sabihin nyo yun, nag-isplok sa akin. Kasi Diyos ko, lumabas pa rin magkasama, nadagdagan mo na. Yung balita nawala ako mo. sa sarili ko kasi kala ko nasasala lang tayo. Nasasala naman talaga tayo. Oo nga. Kala ko hindi tayo naka-on cam. Anyway. Hindi po yung confirm. Okay, mga Marites. Ang susunod pong nating chika ay ating Chika of the Week brought to you by Amigo Segurado! Mahalaga na nararamdaman ang inyong aruga. Kaya kahit saang panig ka pa ng mundo, nandito ang Amigo Segurado para tulungan ka na ihatid ang inyong pagmamahal sa pamamagitan ng Panlasang Pinoy. Kaya mga kamarites, gamitin po ninyo ang promo code na PhilChika sa inyong Shopee at Lazada cards para makuha nyo ang discount sa ating mga Amigo products. Yes, mga kamarites, i-check out nyo na po ang Amigo sa inyong shopping carts para sigurado na madama nila ang ulam na may halong pagmamahal galing sa inyo. So, eto na mga Marites, ang ating Chika of the Week. Bea Alonso at Dominic Roque, nagkabalikan na nga ba, Mr. Fu? Ako ba yan? Si Rose Ano ba, yan? Rose ba yan? Pero para mas gusto ko pag-usapan si Dom lang. Dom lang kasi crush ko yan. Iyon na nga, bakit ba ang ingay-ingay? Ay hindi, actually ganito Yan, walang mali yan ha. Tingnan nyo ha, nung unang napabalita na hiwalay na, ang ingay, di ba? Ang bilis-bilis nilang nagsabi na Goodbye na. Goodbye na. Wala na. Hiwalay Wala na. oo. Tapos na hindi natuloy yung wedding. Correct. Diba? But after that, hindi pa rin natigil yung mga alingas-ngas. So, alingas-ngas. Na di umano si Dominic ay patuloy pa rin na Sinusuyo. Sinusuyo. Nagpa-pursue kay Bea. Pero wala na silang sinasabi. Wala na, di ba? Tapos recently, kesyo, si Bea daw, nakita na suot muli yung kanyang engagement ring. So, chinek ko naman, sabi ko saan ba? Ads daw sa parang
post na ads ni Bea. Baka naman luma na. Ayun na nga. Chinek ko ngayon yung IG ni Bea. Although hindi ako sure kung ito ba kasi tinignan ko. Investigadora. Oo, ganun talaga, di ba? Tingnan ko, may suot. Tingnan nyo ang IG niya. May suot ba siyang engagement ring? Meron nga ba? Meron yan, di ba? Oo, eto, meron. Ayun, sabi ko nga, meron. May suot siyang ring. Pero ito ba yung, kasi hindi ko naman tanda kung ano ba talaga yung engagement ring. Diba? Saka yung mga singsing para sa akin, minsan pare-pareho. Tsaka hindi ko rin alam kung ano yung tsura ng engagement ring sa wedding ring at dun sa mga band ring at kung ano mga or simpleng ring. Diba? Oo. Kasi pag diamond ring naman yan. Anyway, may suot nga si Bea. Pero, yung ganitong pictorial shoot, kung ito yun kung ito yung sinasabi nila na nakitang suot uli ni Bea, pwede kasing dati na to. Correct. Na ngayon lumang lang, shoot na. Yes, na ngayon lang siya inalaw na ilabas. Na i-post. Oo. Tsaka diba, meron din chika. Diba sabi mo nga, mabilis yung pag-amin ng hiwalay na hindi tuloy ang kasal. Yung pakikipagbalikan, ang daming alingas-ngas. Kaya nga, wala nga. Tas wala silang wala quiet. Pero kasi diba lumalabas sa chika na si Dom nga daw yung nag-e-effort. Pero marami daw nakapaligid daw kay Bea na nagsasabi na wana. Yung parang ini-influensya. Di ba para lumalabas yan sa mga group chat sa showbiz na parang maraming mga humahanas kay Bea na wana. Dead man na. Wag na si Dom. Chuchu-chuchu. Ganyan. Pero si Dom naman daw ang umi-effort. Yun nga. So parang sa nangyayari ngayon, parang tahimik yung kampo rin ni Bea. Eto na, kanina pang umaga, minessage ko na yung manager ni Bea, si Tita Shirley. Sabi ko, Tita, sorry ask ko to. Sabi ko, ano po ba yung totoo? Nagkabalikan na po ba talaga ang Bea Dom? Sabi ko, para alam ko din yung i-report ko. Nako, usually si Tita Shirley, ang bilis sumagot niyan. Pero this time, reply? Reply. So, ang tinitingnan ko naman to, baka hindi pa, baka meron pa silang time table kung kailan magkasalita, kung totoong nagkabalikan o kung totoong wala na talaga. O talagang wala naman nangyayari pala. Wala talagang ganon. Mga haka-haka lang pala tong lahat na to. Nagkakanya-kanya na pala sila na matagal na tapos tayo affected pa. Correct. Tinanong ko din yung alam kong isa sa pwedeng may connect sa dalawa or more on kay Bea. Kung ano ba yung nalalaman, kung meron ba siyang hint na nagkabalikan ba o hindi. Ang sagot din sa akin, alam mo talagang wala rin kaming idea. Baka naman buwana talaga. Kaya nga, sabi niya wala rin kaming idea kasi hindi rin daw nagkukwento o nagkasalita. So, kumaga, parang ano ba talaga to? Meron ba? Haka-haka lang ba to? Kuro-kuro lang ba ng mga kung sinek-sinek? Gusto lang talaga nila na magkabalikan. Yes. Pero sa photo na ito, magkamukha sila ha. Di ba pa sabi na pag magkamukha daw? Nagkakatuluyan. Totoo ba yun, Dinju? Oy, me! Talaga. Tsaka yung parang sa tagal daw na magkasama, kahit nung nag-start sila, hindi sila magkamukha. Parang nagiging yun na nga sabihin ko. Nagiging magkamukha na. Alam nyo, tingnan nyo, di ba minsan pag nag-adapt ka ng bata, dahil, ewan din, pansinin nyo, parang habang tumatagal, nagiging kamukha na. Hindi, tsaka sa mag-asawa nga, parang nagiging magkamukha. Ay, nako. Sean, baka maging singkit ka din. Isa yan sa mga developing story na ating aabangan talaga. Correct. Kailangan may Di kaya binalak ka ni Miss Shirley? Charot lang. Di siguro. Tita. Sabi niya, ang kulit naman ni Ro. Ngayon ko lang kinulit Baka inano ka? Baka binalak ka na pala. Binalak ka na pala. May issue. Ano? Nako, kaya mo lang sila dyan. Okay. Hindi mo naman chika tayo. Chika, wala siyang contribution doon. Sa Bea Dom, Hindi ka maklos. Kung sa barko, may lumulubog na barko, sino isa-save mo? Wala. Si Bea o si Dom? Wala. Carla Abellano o Carla Estrada? Carla Abellana. Naiintriga si Mr. Bakit? Teka lang. Ray PJ Abellana, Carla Abellana, Delia Rason. Yun naman ang pwede mga connect. Tom Rodriguez. Alaga ko natin si PJ. Ayun. Akala ko si Delia Rason. Kapanahonan ko. Nanay, hindi ka close. Ito si Heidi Bautista, may $99.99, di ba? Yan ba talaga? PJ? Hindi, may iba pa eh. Kaya siya close kay Carla Abellana. Naku, tanong mo kay Rosa. Naku, mamaya may message kita bilang alas 3 ka na natutulog.
Ito meron nagre-request tapos nagpakulay kasi si Dennis Dayan de la Torre ng 249. For all I care. Ayan, for all I care. Diba? Namimiss na nila yung mga ganyan mong hirit. Diba? Tsaka si Heidi Bautista, 19. $0.99. Thank you, Heidi. Heidi ba? Tama? Yun. Okay. At least close ko si Debbie Agree ako kay Jun na wala pa kay Bea Dom. Ano ko sin? Okay. Mga kamarites, ang pong ating amigo sigurado brought to you, ating Chick of the Week brought to you by Amigo Segurado! Okay, kulang pa ba ang mga pabaon naming chika para sa inyo? Pues, we got you! Simula ngayon, pwedeng-pwede na kayo mag-enroll ng membership sa aming channel bilang mga certified Marites. Magkakaroon kayo ng access sa aming mga badges at emoji for as low as 99 pesos lang. O, kung gusto niyo naman ng exclusive at early access sa aming mga content, pwedeng-pwede rin bilang mga Dean's Lister. Kaya ano pa ang hinihintay ninyo mga kamarites? Mag-avail na kayo! Bongga! I love it! Avail na! At yung hinayaan natin siya. Yung hinayaan natin si Rose mawala ng oxygen sa binabasa niya. Dead mo talaga tayo. Naiintindihan ko kayo dahil hindi niyo mabasa ang inyong mga Pero nung pagtapos niya, bongga! Plastic din tayo minsan. Alamang dagat na plastic. lumalabas ang pagiging showbiz niyo dahil. Kaya pala yung halaman dito, plastic. Bagay sa atin. Ano na? Ito na. Relasyong Senator Win Gatchalian at Bianca Manalo going strong, tuloy ang kasal. Sir Fu. Diba? Alam niyo naman na involved si Bianca Manalo dun sa Rob Gomez, Erlyn Budol, Kemerut, diba? Tapos naging tahimik, nagpunta ng abroad, tapos nagbigay ng statement at sinabi na hindi totoo, period. So syempre ngayon, si Senator Win Gatchalian kapag pumupunta sa mga event, hindi maiwasan na, lalo na kapag may showbiz reporter doon, tatanungin siya. Hindi naman siya ang lagi lang niya sinasabi na napag-uusapan ng kasal pero wala pang date. Yan lang ang sinasabi. Pero tuloy. Yan ang sinasabi. Tapos, anong comment niya doon sa mga nagkakalat ng chismis na hindi naging tapat o loyal sa kanya si Bianca. Ang lagi lang sinasabi parang kinakalat lang yan ng mga marites. Ay, tayo ba? Tayo pala. Tayo ba nagsimula niya? Tayo pala. So, in short, siya, parang hindi nga lang sinabi kasi tinanong din kung ngayon ba ang taon ng kasal. Basta wala pa. Basta, puro ganun lang. Pero at least, hindi niya sinasabi, nawala or no comment. Kasi minsan pag sinabi no comment, parang hindi tuloy or parang ayaw na nila sa isa't isa o hindi na niya mahal si Bianca. So apparently, mukha naman tuloy. Wow. Big word. Apparently, na hindi ko rin alam, spell ko double P o single P. Or double R. Or double L. Or Y ba o IE? My God. Apparently, hindi, yun nga. So, maging happy naman tayo, diba? Sa mga relasyong going strong. Hoy, ang bagong kasal! Going strong din tayo dahil we already have 1.4 live viewers. Salamat naman po. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, hit that subscribe button at syempre yung notification bell po para sa walang hintong chikahan, hindi kayo mahuhuli. Kaya mga Martes, ito, sunog naman natin ang alindog ni Sara Labati. Pinatakam ang milyones followers niya at netizens. Meron yung nakatupis siya. Ayaw maraming nakatupis. Nagulat ako sa picture. Yan ba yun? Yan ba yun? Ayan. Diba yan naman pala. At hindi kita yung pisngi ng langit. Oo, tsaka pisngi ng puwet ang kita. Natataranta sila doon sa pisngi ng langit. Ano ba? Tsaka ang luma rin naman ng pisngi ng langit. Hindi ba? Oo, luma na yun. Parang lundagin mo, baby. Alam mo, panahon pa yata yun mga chika-chika magazine. Naku, baka mas matanda pa. Oo, dahil dyan. Napagkaroon tayo ng Marites University, The Pisngi ng Langit Edition. Kung magulat ko, sabihin kong hiwa, di ba? Hoy, grabe kayo Enough!
Natatanggal tuloy yung ano ni Rose. Tanggal to nga. Ano ko, yung false eyelashes ba yan? Kumbaga, parang Happy Women's Day niya lang ang anong caption niya dyan sa kanyang post na. Pero at least, di ba? At least ano yan, inspirasyon yan sa mga babaeng may anak na, katulad yan, dalawa na anak. Maraming kumbaga yan, be strong, kaya yan talaga yung Tsaka ito siya, meron siyang parang, hindi ko advocacy niya ito, yung hindi inaalis yung stretch marks. Oo, hindi Kasi tinatago. hindi niya tinatago, tsaka hindi niya finifilter. Although naka black and white yung isa, but ito, yung frontal, pose. di ba? Hindi niya ikinakahiya dahil yung scars na yan, kumbaga, representasyon niya ng kanyang panganganak at ng pagiging babae ina. at pagiging Dalawa. ina. Pero there was na. a time na hindi niya yan Pinapakita, pinapakita. oo. Kasi siyempre, ando siguro natatakot siya, baka Mabasya. or Oh. Or malait siya, pagalitan, di ba? or pagalitan, pero oh, alam mo, yeah. hirap din naman na forever tatago. Correct. Totoo, tama ka. Bahagi yan ng Ng- paghihirap. ng isang ng nanay. ina, no? Tsaka eto ba naman na dalawa na ang anak kung ganyan naman ka-flat ang tiyan. Kaya 'Di ba? At ka-sexy. Oh. Tsaka After ganda. all, sabi nga nila, when you have it, flaunt it. Oh. So, flaunt it. Flaunt. Diba? I-flaunt ang pisngi ng langit. Kaya ito pisngi ng pet lang pinakita. Oh. Dito rin may langit. Wala masyado. Diba? Pag puwet, anong tawag? Pisngi ng pet. Pisngi, talaga. Walang ibang translation. Wala. That's unfair. Wow. Bakit yung harap langit ang tawag? Yung puwet? Puwet is puwet? Di ba pwedeng pisngi ng bundok? May pisngi ba ang bundok? Bagay, ang langit ba? May pisngi. Bakit? Nakita niyo na ba yung pisngi ng langit? Ay, naku, napag-usapan ng pisngi na yan. Game. Ano Masaya daw? lang. Sabi ni Yani, ano daw nangyayari? Oo nga. Hindi, Ayaw daw niya ng mga series pisngi. niya pala, yung nga Lumod Ka sa Lupa, di ba Rudy Fernandez ang bida doon? Ang bida ngayon doon, si Kiko Estrada. Remake? Ay, na-remake ba yun? Oo, TV Sino yun ang- TV, sino- Viva TV. Aviva TV. Sorry, sino original? Si The Boy? The Boy. Tapos sino leading lady? Sino ba, hindi man si Lorna Tolentino ba yun? Hindi ko bisado eh. Mamaya may mag-comment. Diba? Baka i-provide nila. Lumuhod ka sa lupa. Lumuhod ka sa lupa. Pwera pa yung bukas luluhod ang mga tala. Iba yun. Iba Sharon naman yun. Cuneta yun. Okay, Next. next po. Yung Alam luhod. nyo, Yung itong luhod. ano natin na to, itong episode natin na to, siguro mga 20 times na tayong nilatagan ng next po. Diba? Mga maldita rin to mga to. Diyos ko. Alam mo, minsan habang tumatagal, napapansin ko may ugali. It's getting into us. You're getting into our nerves. Sarap. Kailangan talaga. Ay, kailangan. Lalo na itong Gracie na to. Hey, bilisan nyo para makabati Tsaka pa galit na tayo. galit siya. Ray Caperaleo. Hindi niya ma-pronounce yung Cartier. Galit na galit siya. Nakikita ko. Gracie. Dami issue ngayon. Cringy daw. Ano ba yung Cartier? Sabi niya. Wala my kami God. nun eh. Oo nga. Grabe. Anyway. Seiko lang. Si Kusana, luman-luma. Diba? Ay, Claudine yun. Seko sana, di ba Claudine? Bea din. Ito. Nag-Bea din ba? Bea ngayon. Ito, mga bago, balita po, mga Marites, Ray Caperalejo, sa passionate hater niya na pinararatangan siyang lavish living kahit asawa siya ng pastor. Ayan, no, PhD. isang araw lang to, nag-post si Rika. Parang in-address na niya, yung meron daw kasi siyang hater na panay comment ng comment sa kanya ng mga negative at sinasabihan siya na parang masyado siyang, ayun nga, lavish living, marangya masyado. Samantalang asawa lang siya ng pastor o asawa siya ng pastor. Baka naman may negosyo sila. Nag-react na si Rika. Oh. Sabi niya, unang-una, I'm still, kahit na hindi na siya ganun ka-active, he's still a celebrity, influencer, content creator, etc. etc. So, at sinabi rin niya na paano naging lavish living ang pamumuhay ko. Hindi nga ako bumibili ng any branded bags na mga ganyan. At kung follower talaga kita, makikita mo na that's far from being Lavish. Oo, yes. So, at sabi din ni Rika, bumingning niya sinabi, at yes, mas malaki ang sweldo ko, ang kinikita ko
kaysa sa asawa kong pastor. Sabi niya. So, minsan din siguro kasi, nag-message ako sa kanya. Sabi ko, kasi birthday niya nung few days ago. Sabi ko, happy birthday. Sabi ko, hayaan mo na, alam mo na, maraming marunong o mas magaling pa at mas nakakaalam pa kaysa sa sarili mo o sa'yo sa social Mema media. lang. O mema lang. Sabi niya. Minsan, natutuwa pa sila yung mga napansin mo. Kasi pag mo. napansin mo sila. Totoo naman. Kaya yun. dapat talaga minsan, kapag wala kang oras, huwag mo nang bigyan ng panahon. Correct. Pero alam mo, pangit din naman yung porket ba asawa siya ng pastor, ibig sabihin, hindi niya pwedeng i-enjoy kung kaya naman niyang bilhin. Correct. Katulad nga sinabi niya, I'm sure may mga collab siya sa ibang mga brands. Yes. Dahil sikat naman siya nung panahon niya at Correct. hanggang ngayon, kilala pa rin siya. Pag lakarin mo yan sa BGC, makikilala yan. True. At may libro siya, may mga kung ano. Diba? Parang, kumbaga, minsan huwag tayo maging mapanghusga din sa pamumuhay. Kung ang karangyaan niya ay kuha sa nakaw o ganon, doon tayo mag-react. Tsaka hindi. Halimbawa, hindi ka natutuwa sa ginagawa niya, pwede naman i-unfollow. Yes. Kung natutuwa ka naman, Actually, gawin mong inspirasyon. Nakakapagtaka din, hindi kayo natutuwa, pero Pinapanood. follow naman ang follow. Pinapanood naman. Kasi ako, kung di ko bet, halimbawa, Diba? nayayabangan ako, edi unfollow. Pero kung nakita ko naman na kahit fino-flaunt niya yung kanya mga... alam mo, nang i-inspire lang. nang i-inspire lang o talagang ganun lang siya, edi follow ko. Totoo. Diba? Yun lang yun, Ganun lang okay? yun. Diba, Dean? Yes. Correct! Para on On cue, On diba? Bago ituloy ni Dean. Sige. Batiin natin si Ellen Calyado na ating regular viewer din. Nagpakulay siya ng 7.99 Australian dollar. Aray. Sabi niya, good evening Marites you. Your regular viewer from, Adelaide. Happy kami at may bagong project si Janine Gutierrez under Dreamscape. Ay, may bago palang project si Janine. Parang nakita ko yun sa isang post. Oh, Oo, that's parang, good. Meron. Parang Pero hindi sinabi kung ano. Parang welcome or something. Or Si Andrea congratulations. Brillantes din, may bago din. Kakabasa ko lang kanina. Hindi pa rin sinabi kung ano, pero may bago din Dreamscape project. din? O ibang... Hindi ko nabasa kung Dreamscape o kung ibang unit. Pero Yan. masaya naman tayo sa may mga bagong proyekto. Nabasa ko lang pala, di ba senior high yun dati? Baka daw ngayon, college na. Dahil graduate College na. law. College law. Anyway, yun na, next. Pusin muna natin to mga Marites. Heart Evangelistas. Chinese movie. Ano na nangyari? Nagbiro? Senator Cheese na nagbibihis habang naka-live IG siya. Naka-IG live siya. Chinese movie? Sorry, ano to? Meron Eto siya. na nga. Any plans Alam on mo- making movies on top of your upcoming teleserye? Can't wait, by the way. Sabi niya, I made a movie that was filmed in China that I'm very proud of. The release is still being planned, but it will be premiered in China and LA. LA. Sorry, nahalukay nyo pa to. IG stories ba to? Ay, alam mo naman to mga stalker. Oo, diba? Diyos ko. Hindi, kaninang umaga kasi, nag-IG niyo live ako, si no? Heart habang nagme-make up. So, nasa Singapore siya ngayon. Kung nakita niyo yung kanilang IG, nanood sila ni Senator Cheese ng... Taylor Swift. Yes, Oo, nakita Taylor ko yun. Swift. Pero hindi pala yun lang ang pinunta ni Heart doon. Meron din siyang work. So, kanina, nagme-makeup siya habang nagme-makeup siya, naka-IG live siya, sinasagot niya yung mga ilang tanong doon ng mga followers niya. Tapos, na-prove ko din na, hindi naman pala sa lahat ng work ni Heart, may kasama siyang glam team. Kasi magaling mag-makeup. Siya lang nagme-makeup. Parang therapeutic sa kanya. Tama ba ako? Therapeutic sa kanya ang pagme-makeup. So, madalas din pala siya talaga nagme-makeup. So, minsan, yung mga kasama niya, retouch. Ganon. May mga ganong artista na parang first base sila tapos itutuloy nung makeup artist. Parang hello, Don. Anyway, yun nga. So, may work daw siya. So, habang nagme-makeup, sagot niya. Ang daming mga tanong. Isa sa tanong, na naalala ko din bigla. Yung movie nga na to, na sinut ni Heart sa China.
Ang tagal na nito nawala na din siya sa isip ko. So parang feeling ko nga si Heart din parang, oo nga no, may movie pa ako. So, yung movie na to, sinut pa ni Heart bago mag-pandemic. Talaga? Yes. Okay. Kung di nga ako nagkakamali, it's either early 2019 or 2018. Tapos may nagtanong, kailan daw to ipapalabas? Sabi ni Heart, I don't know. Sabi niya, I don't know. And actually, this is not a Chinese movie. But it was filmed in China. Oo. Sabi niya, it was a good production daw. Kaibigan niya yung mga producers, ganyan. Pero wala na daw siyang balita dun sa movie. Kasi syempre tapos na yung shooting siguro. Pero hindi daw niya alam kung ipapalabas pa ba to. Pasabi ni Heart, but if ever, okay lang kahit wag na. Sabi niya. Kasi parang iba na yung past self ko, siguro yung look niya. Baka iba na itsura niya doon. Oo, kasi kung pre-pandemic pa. Parang 5 years ago na to. Pwede naman talaga, di ba? So, bakit hindi naman nagbabago yung mukha niya? But of course, yung styling. Styling siguro. Baka yung styling ang sinasabi niya. Baka naman mano po pala ito dahil China. Ano masasabi mo doon? Alam mo, nakausap ko siya dyan dati Nung time na papunta pa lang siya, isushoot niya. Excited nga si Heart nun dyan Tapos eto na, di habang nag-IG live, hindi ko naman nakita si Senator Cheese. Hindi naman siya umapir sa camera. Parang biglang si Heart na, gusto natin niya, parang, she's parang dressing up or something. Sabi niya, parang, hindi naman nagbibihis. Baka, yun nga, baka mamaya check mo, baka mamaya nakikita yung reflection sa sabi niya gano'n. May ekeme. Tapos, may makita, nako baka, sabi ni Heart, baka mapaaway pa ako, magulo kasi daw, baka may mga maghabol. May mga humabol-habol kay Senator Cheese. Ganon? Naalala ko tuloy, isa pang senador. Oo, diba? Yun talaga, psycho. Siguro yun na naging warning kay Heart, kaya niya nasabi. Pero totoo yun, minsan di ba nagla-live ka or may reflection, posible nga na makita ka. Tsaka di ba dati, mga nakikita ko sino yung bigla na lang dumaan. Ayun na nga. May tao pala doon, may tinatago palang doon. Kaya ang galing ni Hearty, knows niya na yung... Akala ko naman nakita na nagbibihis sa likod. Parang gusto mo na tuloy check yung IG live niya. Check ko later. Wala pong nakita. Ako na magkasabi. Bago tayo mag-daw, batiin naman natin batiin natin yung mga natin. Si Michael Manila, watching from Israel. At saka si Ayla Tenny Mercado Reposo, watching from Thailand. Ito random lang po itong aming mga mababate kung ano po ang makita ng aming mga mata. Nakita ko to si Kimi Dora. Kimi Dora sabi niya, sorry, Dean and PhD. Isa ako sa very observant, pero in fairness, super ang galing nyo ng dalawa, idol. Ay, thank you po. Si Kimi Dora. Hello naman, Kimi Dora. Kaso ang pangalan niya ay Kimi Dora. So, baka tayo ay kinikimi. Joke lang. Thank you, Kimi Dora. It means a lot. And Kimi Dora, sabi pa rin niya, Mr. Poo, super galing mo. Buhay na buhay ng buhay ng MU. Sana wag magka-issue. Mabait naman po siya. Ma-issue lang yung... okay. Ito rin. Okay na. Si Debbie, ito rin si Heart. Ba't in-edit mo? Sabi ni Debbie, ito rin si Heart. Kakaumay na. Para siya si Chris Aquino. Merong attention problem. Alam niyo, part ng trabaho po nila yan. Di ba? Oo. Part po yan ng trabaho nila. Basta unfollow nyo lang pag hindi nyo na bet. Sabi ni Serious Amateur, painter din si Heart. Baka kaya magaling din mag-makeup sa true naman din. Ay, parang si Paolo Ballesteros, di ba? True, di ba? Buffy Edward, good morning Monday po. Pa-attendance. Enjoy watching from Chicago, Illinois. Sabi ni Buffy Edward, China's Rich Girlfriend yung movie. Yata para na... Ano yung sinasabi ni Ma'am na Jackie Lublanco po? Ang alin? Di ko nga alam, di ko na masundan. Ma'am Shi, sige. Baka yung dapis niya. Carol Villar. Partner ba ni Rudy Fernandez? Si Jackie Lu? Hindi ko lang alam. Lumot ka sa lupa. Message mo Sino? Ay, afraid. Alam mo na kung sino. Okay, ito si Carol Villarin. Hi, Mr. Fu. Pabati naman po sa inaanak ko ng happy birthday, Wendy Samson. Mazal Tov. Oo. From Ninang Carol here in Israel. Hello, happy birthday, Wendy Samson. Sabi ni Ma'am Shi, sana magkaroon sitcom, Dom at Gabby Concepcion at father and son, magkamukha kasi sila.
Eto si Board. Kamukha ba sila? Sino daw? Sorry. Dom at Gabi raw. Gabi Concepcion. Tsaka, Next. Ay. Alam mo na lang yan. Ay. Board Legacy. Ayun na, nagbabuzzer na Hello narinig po, ko. Sian here. The audio guys. Shoutout po sa amin Maricon. Appreciate her always. Consistent viewer nyo. May pa-viewer Oh, na rin siya last si year. Sean. Ewan ko dyan. Gawa-gawa na ng no? Gawa-gawa. May suggestion dito. Siguro naman talaga. Sabi ni Green Forest, sell kayo t-shirt or hoodie na may Marites logo. Tapos sa likod, may kicking. Sige na, dapat may 4XL po para comfy. Oh. Alam niyo, totoo yun. Pwede Ay, naman. pwede. Alam mo, push na natin Sabihin natin yan. kay Sir Patrick. Meron tayong mga merch. Tapos pwede tayong magpa-prices. Ako talaga, diba? basta ako magde-design ng brief. Dapat yung Marites University underwear. Si grabe Ellen na to. DeGeneres, yun yung pinamimigay niya dati sa show niya, underwear. Ay, pwede nga din. Pwede. Naku, huwag na tayo magpanggap. And needs naman talaga yun. Diba? Si Sean ang model. Ay, nako. True. May comment si Aha. Nurse Jane. Kaya alam mo si Nurse Jane? Hindi, I don't know Sino? him. Tinarayan ka, Nurse. Si Nerita Almo yan. Ano ko naman? Sabi niya, grabe si Dean. Malinaw ang mata kay Bruce Roland. Nakita ko sa Sparkle video, no? Oo nga. Yun na. Ay, nako. Magbasa pa tayo. Ay, Tignan mo, sige. tignan mo, sabi ni Soliel Torres, sana merong international shipping pag nagka-merch kayo. Tignan mo, Alam niyo, nasusuportahan push nila yan. natin yan. Gusto ko yan. Correct, Sabi ng kababayan ko, may ganon. Added fan si Mr. Fu. Cute ni kababayan Rose. Naku, ayan na naman, hindi mo naman siya Parang nose. Teletubbies. Ay, si Jackie Lu nga daw ka-partner, sabi ni Grabe siya. Naku, nawala na sinabi ni Sofia De Castro. Ayan. Ngayon ko lang na-realize, parang Teletubbies. Alin yung outfit mo? It's Alita Eliza Calcita watching from Tacloban. Shoutout kay Shane and Abby. Para may local naman tayo. Ang dami naiisip. Hindi ko alam na ganyan ba? Yellow. Kasi ay, ang dami na. May mga shade pala tayo ng black. Ang Pero, galing. Ako all black, siya may white, tapos ikaw may yellow. Ang tara, hindi tayo nag-usap-usap. Okay mga kamarites, babies. Yan na po. Satisfied? Request. Ayan, maraming salamat po ba? Ayan, ayun po ating mga Chick of the Week mula sa Marites University!